Good day everyone, especially to Sir Fidel. So, I am the reporter today. So, ang ire-report ko po ngayon is managing and caring for the self. So, let's start. Knowing the self is not enough since who you are is partly made up on your choices. You must also have the ability to choose, especially to be a better you. So, kailangan mo makapili kung ano yung magiging better ka para sa sarili mo. So, let's start our topic. So, abstraction. So, abstraction is we are Homo sapiens or the wise man. We think on a higher order than our forebears and most, if not all, other organisms. Not only do we think, we can think about thinking, such as how we think about things and why we think in a certain manner about them. It is almost like the brain thinking about itself and then thinking about it thinks about. So, ang ibig sabihin naman dyan is, tayo ay Homo sapiens o matanong na tao. Nag-iisip tayo ng mas mataas na pagkakasunod-sunod kaysa sa ating mga ninuno. At karamihan, kung hindi lahat, iba pang mga organismo. Hindi lamang tayo nag-iisip, maaari nating isipin ang tungkol sa pag-isip tulad ng kung paano natin inisip ang mga bagay at kung bakit tayo nag-iisip sa isang tiyak na paraan tungkol sa mga ito. So, dito naman, ang wise man daw ay isang matalinong tao na isang taong tinuturing na may maraming kaalaman, karanasan at pananaw. Madalas silang hinahanap para sa payo at gabay. Sila yung madalas na hinahanap ng mga tao para mag-advise sa mga kailangan alamin ng mga estudyante, katulad na lang ng pagpapayo. Ganun ang wise man daw. The idea mentioned fall harder the concept of metacognition. Metacognition is commonly defined as thinking about thinking. Livingstone, 1997. Papalian Triloka, 2003. It is the awareness of the scope and limitation of your current knowledge and skill. Mecca Baum, 1985. An American Institute for Research, 2010. Due to the awareness, metacognition enables the person to adapt their existing knowledge and skills in order to approach or a learning task, seeking for the optimum research of the learning experience, American Institution for Research. So, ang ibig sabihin naman daw dyan is, ang ideyang nabanggit sa itaas ay mas nahuhulog ng konsepto ng metacognition. Ang metacognition ay karaniwang tinutukoy bilang pag-iisip tungkol sa pag-iisip. Ito ay kamalayan sa saklaw at limitasyon ng iyong kasalukuyan kaalaman at kasanayan. Dahil sa kamalayan na ito, binibigyan daan ng metacognition ang tao na iakma ang kanilang umiiral na kaalaman at kasanayan upang makalapit sa isang gawain sa pag-aaral na naghahanap ng pinakamabuting resulta ng karanasan sa pag-aaral. Metacognition is also not limited to the thinking process of the individual. It also includes keeping one emotion and motivation while learning in check. Papalian Triloka, 2003. Some people learn better when they like the subject, some when they are challenged by the topic, while others if they have a reward system each time they finish a task. The emotional state and the motivational of a person then should also be in the prepared ideal state for that person to learn more effectively. So, ang sabi naman dito is kailangan mas natututo daw ang mga mag-aaral kapag nasisiyahan sila sa paksa na hinahamon o may reward system, katulad na lang ng kapag ikaw may ituturo ka tapos may chocolate ka na iaano sa estudyante. Ang mangyayari diyan, gagawin nila yung best nila para magawa yung task na yun. Magawa nila kasi nga dahil may papremyo ka. Ayun yung metacognition. Metacognition has two aspects.
we have a self-appraisal, self-management. So, ano nga ba ang self-appraisal? Ang self-appraisal ay ang iyong personal na pagmumuni sa iyong kaalaman at kakayahan, habang ang self-management naman ay proseso ng pag-iisip na ginagamit mo gamit ang mayroon ka sa pagpaplano at pag-aangkop upang matagumpay o matutunan ang magawa isang tiyak na gawain. Yung self-management daw is yung ginagamit. Ang mga katulad na konsepto, karaniwang tinatawag ng mga elemento ng metacognition ay metacognitive. Metacognitive na kaalaman o kung ano ang alam mo tungkol sa kung paano mo iniisip. Ang metacognition, regulation o paano mo inaayos ang iyong mga proseso ng pag-iisip upang matulungan kang matuto ng mas mahusay. Under metacognitive knowledge are several variables that affect how you know or assess yourself as a thinker. First is the person variables, that is your evaluation of your strengths and weaknesses in learning. Second is the task variable, that is what you know or what you think about the nature of the task, as well as what strategies the task requires. Lastly, the strategy variable that refers to what strategies or skills you already have in dealing with a certain task. Sa ilalim ng metacognitive na kaalaman ay ilang mga variable na nakakaepekto sa kung ano o paano mo malalaman o masusuri ang iyong sarili bilang isang palaisip. Una ay ang personal na variable na iyong pagsusuri ng iyong kalakasan at kahinaan sa pag-aaral. Dito kailangan mong malaman kung ano yung kahinaan at kalakasan mo sa pag-aaral para maging aware ka. Ganon. Pangalawa, ang variable ng gawain, iyon ay kung ano ang alam mo o kung ano ang iniisip mo tungkol sa likas na katangian ng gawain, pati na rin sa mga estratehiya mo ang kinakailangan ng gawin. Dito kailangan mong malaman kung ano rin yung estratehiya mo, kung ano yung kinakailangan mong gawin. Panghuli naman ay ang variable na diskarte na tumutukoy kung ano ang mga estratehiya o kasanayan ang meron ka na sa pagharap ng ilang mga gawain. Dito, kailangan mo nang malaman kung ano yung estratehiya o kasanayan ang meron ka. Ayun lang po. Maraming salamat po. Ipagpapatuloy po ni Febelyn ang aking report. Thank you po.